tayo papayag dito sa Senado ng Yan ganon. yan ang Hindi na rin tayo papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro eh. Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Ralph Recto, supalpal kay Senator Bato de la Rosa matapos nitong bastusin sa pagsagot si Senator Bongo hinggil sa usapin ng budget briefing para sa PhilHealth. Recto, masyadong mayabang at walang pakialam kung may sakripisyo ang kalusugan ng taong bayan. Pasalamat na lang umano siya dahil hindi bastos na tao si Senator Bongo, pero ibang senador pumalag sa inasal niya sa Senado. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita sa ating bansa. Naging tensyonado nga ang eksena sa Senado matapos ang naging sagot ni Finance Secretary Ralph Recto sa tanong ni Senator Bongo kaugnay sa pondo para sa PhilHealth sa ginanap na 2026 budget briefing. Umapila kasi si Senator Go na huwag isakripisyo ang kalusugan ng taong bayan. At dahil nga bastos itong si Recto, agad naman siyang pinalagan ni Senator Bato. Base nga sa usapan nila, saad ni Senator Bongo, kindly spare the health. Para sa health, klaro eh. Para sa health ng Filipino, PhilHealth. Sagot naman ni Ralph Recto, I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Pumalag naman si Senator Bato at sagot niya, pasalamat ka, sobrang mabait si Senator Bongo. Kung ibang senador sinagot mo ng ganyan, baka nagkainitan na kayo. Para ka ring hindi dating Senador Ralph. Masyadong mababa ang tingin mo sa amin. Pwede bang mag-report sa SEC? Kung meron ba kayo opisina? May Pwede ho. In fact, hotline ba kayo to report? hotline or through email, pwede ho. In fact, the data would show that in 2025 alone, we receive about 10,120 complaints, no? And we address 6,400 of them. The reason why we could not address everybody, anonymous yung iba eh. Wala silang contact details. Pero kung hindi anonymous, out of the 116 that we received, we address all of them. So, yun, no? Ang napansin rin namin, meron din mga loko-lokong borrowers eh. Sila wala ba di police, ano sa sarili nila, na parang pinapaya pagkatapos tinatanong namin, hindi na ba, sila pala parang hindi ba, they want to come to the SEC to come to aid, but they don't to give details, Mr. Chairman, no? So yun, it's again, as I said, enforcement and investigation is a top priority in the SEC now. I know that may mga deep fake. In fact, yung mga online, pumupunta kami sa NTC, ano namin sa Google Play in an effort to really help these people. But I'd like to stress a point, Mr. Chairman, as a Senator. Financial literacy is the best defense against, is the, I think, the best tool for investor protection. And I'd like to public thank you, Senator Go, because I saw a bill, no, where you aim to make financial literacy subject a core or mandatory subject for our high school students. No, I was given a copy of that, and I really, and there's a counterpart bill in the House, no, and I really hope that SEC can work with you to make this a reality, because it has been a long pending project. Even back in my PSC days, I wanted to make financial literacy a core or mandatory subject for our students, because I do believe, and the data would show that if our people are financially literate, the less likely they are to become susceptible to financial scams, Mr. Chairman, Senator. I hope that we can work on you with you this, and you will support us, because it will go a long way to protecting the investing public. Salamat po. Paki-publish lang yung inyong hotline saan sila pwedeng mag-report at hindi yung sa amin sila magre-report pa at dapat at para ma-address ka agad ng SEC itong mga problema. Well, that we have investor education program, may anti-scam
initiatives kami, no? And we're doing our best, Mr. Chairman. Opo, ito yung Senate Bill 672, Yeah. making financial literacy and entrepreneurship Core subject. as core subjects in basic education. Tulungan po tayo. Rito. Tulungan tayo. Anyway, last question na po to Secretary Ralph Recto. Sir, for the record po, I am against unprogrammed funds, especially pag nagagamit po ito masyadong broad na nagagamit na po siya for naging natatawag na nga ni Senator Win as naging pork barrel po itong unprogrammed funds. Kung hindi po alam ng Pilipino kung saan po nagagamit, hindi itemized sa ating national budget. At balikan ko lang po yung 2024. Nandun po yun sa provision na pwedeng gamitin pwedeng walisin, no, ng National Treasury o ng Bureau of Treasury o ng Finance yung mga excess funds. At nagkaroon tayo ng discussion yan sa Committee on Health dito sa Senado at nagkaroon po ako ng 14 hearings including health emergency allowances ng mga health workers at ito pong sa PhilHealth. Kung gamitin naman po yung excess funds pambayad sa health emergency allowances ng mga health workers, wala naman pong masama. Dahil services rendered po yun, pinagpawisan po nila yun at pinaghirapan ng panahon ng pandemya ang ating mga modern day heroes. Kaya lang po, yung mga excess funds, kinuha po ng National Treasury, then yun po yung ginamit, no, for unprogrammed funds. At noong 2024, meron pong pinabalik, no, na 89.9 billion. Salamat po sa Supreme Court na nagkaroon sila ng TRO at hindi inubos yung 89.9 billion, 60 billion po ang napunta sa National Treasury. Ngayon, nag-order po ang Presidente this year na ibalik po yun. Yun ang katanungan ko is paano po yun ibabalik sa PhilHealth for this year o ipa-fund po ang PhilHealth next year. At pinaalala ko naman po sa PhilHealth natin as early as last year, sabi ko sana kung ginastos niyo yung pondo ng PhilHealth sa tama, kung nagawa nilang yung mga reforma, ginawa nila noong Disyembre, nag-board meeting sila, yung mga additional case rates, yung mga additional packages, yung mga old policies nila, tinanggal na nila. Kung ginawa nila nung Enero yun ng Enero po ng 2024, wala silang excess funds. Walang wawalisin ang Department of Finance or ang Bureau of Treasury. So, walang excess funds. Kasi para po sa akin, ang PhilHealth ay para sa health po, pondo po para sa kalusugan nyo ng bawat Pilipino. Para sa akin, wala pong excess funds ang PhilHealth dahil marami pang Pilipino ang takot magpa-hospital, ayaw magpa-hospital dahil sa kahirapan. Meron ng buntis dyan sa Cebu yun, no? Sa Cebu, mag-ina, ayaw pong magpa-hospital ng anak sa Cebu, namatay pa yung mag-ina. Meron pong isang provincial health officer ng Camarines Norte na admit siya 4 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli, 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000, a total of 57,000, which is less than 1% pa po ng kanyang billing. Pero ang nakaltas sa sahod niya, 200,000 na. Lugi pa siya, namatay pa po yung provincial health officer. Ibig sabihin, wala talagang excess funds ang PhilHealth. Kaya dapat po, walang naibalik. Kaya lang, nabanggit niyo po ito sa isang hearing natin na nandun po yung nakalagay po dun sa GAA na pwede pong kunin po, no? It was put by Congress. Kaya lang po ako po naniniwala, legally, lumusot, but morally, unacceptable po sa akin. Dahil marami po pong mga pasyente po ang naghihingalo, takot po talagang magpa-hospital sa ngayon dahil po sa kahirapan. Gamitin po sa health yung pondo ng PhilHealth. Kasi once yung hirap po nitong unprogrammed funds, sana po kaya I am against it. Kung meron man pong unprogrammed funds, dapat klaro kung saan gagamitin. Hindi yung pwedeng gagamitin dito po sa mga flood control projects na ginagawa pong gatasan ng ilan. Mas kawawa naman po yung Pilipino. Habang naghihirap, takot magpo-hospital, tapos yung excess funds ginamit po sa flood control o sa mga unprogrammed funds, ginagamit sa mga proyekto.
na hindi naman po mapapakinabangan ng mga mahirap nating kababayan. So yun lang po. I know you're doing your job po sa Secretary Ralph Recto. Yun lang po ang concern ko. Paano po maibabalik itong 60 billion? Paano po gagamitin po ito? At paano po maiwasan na magamit po itong mga unprogrammed funds sa pork barrel? Yung mga unprogrammed funds na proyekto ng mga flood control na hindi natin alam. Pag nandiyan dyan yung excess collection na pinaghirapan nyo rin po ito, kayo pong nagkolekta nitong excess collections, tapos pagdating po sa sino bang mag-decide niyang unprogrammed funds, hindi na natin alam kung saan napupunta. Dapat kung meron man ang unprogrammed funds, naka-specified po doon saan pang gagamitan po. Huwag naman po sana sa mga, kung foreign assisted projects, dapat klaro po, Senator Win, na sa foreign assisted project. Huwag naman yung masyadong broad na pwedeng gamitin sa iba't ibang proyekto na hindi na natin kontrolado. At alam mo yun, alam natin yun na hindi na natin kontrolado saan napupunta yun. At nagiging source na po ng corruption at ginagawa pong gatasan ng iilan po. Concern lang po ako sa pera ng gobyerno. Dapat po maibalik po sa taong bayan at nagagamit po sa tama. Yes, kaya maraming salamat sa inyong katanungan sa aking kaibigan, Senator Bongo, na kasama ko sa layunin na ma-improve ang kalusugan dito sa ating bansa. Having said that, alam po ninyo, yung record naman natin nung tayo nandito sa Senado, ay tutol naman talaga tayo dyan sa mga unprogrammed funds na yan. Unang-una sa dahilan na paglinipat mo, yung pondo sa program, lalagay mo sa unprogram para magkaroon ng fiscal space. Halimbawa, sa program, ay lumalaki yung deficit ng ating bansa. At dahil dyan, tutol tayo dyan. Ngayon, sa usaping unprogram, kung papayagan natin yan, siguro mga dalawang dahilan lang kung bakit mahalaga yung unprogrammed fund. Halimbawa, pag may sakuna, katulad doon nangyari sa Davao del Norte, sa Cebu, may agahan pwede makuha ang ating Pangulo. Kung may excess revenue nga naman, pwede natin gamitin niya para sa kalabidad, ang isa. Ang pangalawa, halimbawa, hindi nakasama sa cut-off ng DBM yung paggawa ng NEP na may mga foreign assisted project na dumating after the cut-off nung ginawa yung NEP at maganda naman yung mga foreign assisted projects na yan, ay pwede mapondohan yan kung nandun sa program. So, to me, only for these two reasons na pwede magkaroon ng unprogram. Siguro pwede natin tignan as a percentage of the budget, 1%, 5% of the budget, pwede siguro unprogram. Something like that. No? But only for these two purposes. Ngayon, tungkol naman doon sa nabanggit nyo na PhilHealth o yung excess revenue ng GOCC. Katulad nung sinabi natin dito na tayo tinawag sa Kongreso para magpaliwanag tungkol dyan, ay inutusan po tayo ng Kongreso. Sinabihan tayo base sa 2024 GAA, mandated, the DOF shall. Inutusan tayo ng Kongreso noon. Kaya natin ginawa yun. Ano po? At tama po yung sinabi nyo, nagkaroon ng Supreme Court decision na nag-TRO, instead of 89 billion, 30 billion, winito, yung 60 billion na gamit natin. At naipaliwanag na natin yan dito. Marami dyan, kung hindi man kalahati, napunta doon sa mga health workers na tumulong ng panahon ng pandemic. Mahigit 27.5 billion. At maraming iba dyan na gamit from health to health. No? Ngayon, katulad na nabanggit ko, para magkaroon ng fiscal space sa Kongreso, linipat yung ibang priority programs ng ating Pangulo sa program and some other foreign assisted projects together with flagship projects na yun naman ang pinondahan, karamihan din, doon sa program noong 2024. Now, directly, saan manggagaling yung 60 billion na ibabalik natin sa PhilHealth na nakuha natin noong 2024? Nabayaran na rin natin yung mga health workers, nabayaran na rin natin yung mga ibang medical assistance programs na kapaloob ngayon yan sa GAB, sa General Appropriations Bill ng House, na isingit na natin dyan, yung 60 billion na dinagdagan natin ang Department of Health budget na ibibigay sa PhilHealth na mahigit 60 billion in next year's budget sa 2026. Ano po? Saan kinuha yung 60 billion? Napag-usapan natin ng Pangulo na kung babawasan natin ang budget ng DPWH doon sa flood control na mahigit 250 billion. Sabi ko sa Pangulo, I recommended na yung 60 billion ibigay na natin sa PhilHealth na hindi na natin kailangan. Ibigay na natin sa PhilHealth yung 60. Ngayon yung 190, meron tayong mga minimum na ginawa.
At sinundan naman ng Kongreso ngayon doon sa GAP na karamihan dito mapupunta sa edukasyon, sa kalusugan, halimbawa, at sa agrikultura at may mga ilang pang mga department. No? So, yan, matatanggap ninyo yan. Ipasala ng Kongreso ng Lunes yan, kahapon. So, pagbalik ninyo ng session, matatanggap ninyo yung version ng House, the budget for 2026. Makikita nyo nakapaloob doon yung 60 billion na ibabalik sa PhilHealth. And finally, ang isa pang komentaryo dahil nabanggit ninyo yung tungkol sa yung pera ng PhilHealth ay dapat maggastos sa pangkalusugan, sang-ayon tayo dyan. But having said that, alam po ninyo yung kalusugan, dalawa eh. Merong PhilHealth, that is on the demand side, at meron yung mga pangangailangan ng hospital on the supply side. Kahit 1 trilyon ang budget ng PhilHealth, pero kung walang hospital, walang paggagastosan yung 1 trilyon na yun. Ano po? Ang kulang sa atin ay kulang ang dami ng ating mga hospital beds. Kung kaya't, doon din sa 2026 budget, na isasabit din dito ng Kongreso, kasama doon sa menu, yung